Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa. Now, last resort ay assassins. Ang nakasama yan lahat sa kaso ko, yung mga pinagsasabi ko. Assassins, papatayin ako. Dahil dito sa mga impormasyon natin, mga kababayan. Alright? So now, ano ang mga, recently, merong pasabog itong si Mayor Magalong ng Baguio. Matapang din. Ano ang sabi? 777. Ibig sabihin ng 77 is 7 million. Kapag sumama ka sa korte ni Tambaluslos, bibigyan ka ng tatlong 7. 7 sa AX, 7 million sa tupad, 7 sa AKAP. 7 times 3 is 21. Sabi nga niya. So tuwing sasama ka sa sorte as congressman o kung sino ka man, mayor, whatever, whoever, bibigyan ka ng 7 times 3, 21 million. Ang explanation nga ni Mayor Magalong, kung 4 ka beses sasama, that's 21 times 4 is 84 million. Ganon po nila balahurain ang pera ninyo. Kaya yung mga kritiko like me, like you guys na vloggers, ang gusto nilang gawin ay ipagurgur kayo. Ulit-ulitin ko to kasi nakakalimutan yung mga dilawan ha. Aray ko, parang may pumitik. Pumitik yung baril. Anyway, mukhang gusto akong gurgurin ha. Anyway, mali yung positioning ng ano ko. Okay, teka lang, dali. Kasasayaw muna ako. Alright, so ngayon mga palangga, nakalimutan nyo ba? Paulit-ulit na lang ba na si Percy Lapid ang una-unang pumiyok na si Marcos at Araneta ay sangkot sa smuggling? Nahuli na nga ako eh. Ako na nga yung huling nag-expose nan. Kung meron ng unang nag-expose yan, ayan si Percy Lapid. Ulit-ulitin ko. Bakit tahimik yan si Ontiveros? Ontiveros, ikaw ang tumulong sa pamilya ni Percy Lapid na magkaroon ng asylum visa. I'm telling you, 16 or 17 family ni the late Percy Lapid na nandito sa Amerika kasi natatakot sila na balikan sila ng gobyerno ni Bangag. Hindi si I cannot just tell the palangga yung ating resource person resource source, okay? Natakot itong pamilya ni Percy Lapid na manirahan sa Pilipinas kasi according to my source, alam nila na gobyerno ni Marcos ang nagpagurgur sa kanila. Kung hindi si Marcos ang nagpagurgur, ang gobyerno ni Marcos sa kay Percy Lapid, hindi ba dapat sasabihin nila, hindi ma-approve yun ng asylum visa at hindi sana tinulungan ni Risa Ontiveros yun? No, we're good here in the Philippines because of Marcos administration. You're okay. Suportado kayo ng gobyerno. Ito. Meron kayong bodyguard or ganito mga programa. Wala. Kaya po nandito ang pamilya. Walang makapagsinungaling yan dahil yung source ko dyan, kamag-anak mismo ni Percy Lapid. O, dami nyo naman pong kamag-anak. So, hindi nyo yan madidetect kung sino. Ngayon, yan yon kasi the ultimate solution now ni Bangag, kung hindi magpapabayad, gurgur or kaso. Sa panahon ngayon, gurgur or kaso.
may nagsabi, hindi nagsabi, eto vlogger mismo to, na nasa ano ni Bangag. Pero parang umalis na yata. The last time na nagsabi siya. Ano ang sabi sa akin ng vlogger na ito? Ensimada to. Miss Marlica, I'm sorry, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. May mga nagsusorry sa akin, pasensya na po kayo. Dati ganito, minura ko kayo. That's fine. Umalis. Oy, una, okay, yung una, hindi naman siya ganun ka talagang nag-against pa siya nung una. Tapos nalaman niya, actually alam niya to yung kakasuhan, yung mga vloggers, at yung resolution na nilabas ng Huwad Committee. Alam niya na to eh. Alam ko ano nangyari. Ang sabi niya, I don't have a choice, Miss Maharlika. Kailangan kong sundin ang Black Ops PR ni Lisa Marcos ng Bangag. Iba-iba ang PR niyan. Iba ang may hawak sa Office of the President, ibang hawak kay Tambaluslos. Andyan si Calvo na kay Tambaluslos, yung dating nakisakay lang sa akin yan noon na wala namang yun si Calvo, di ba? Okay? Ngayon, ang ginawa nitong dating itong ensimada na ito, anong ginawa niya? Miss Marlica, wala akong choice. Pag hindi ako sumunod sa kanila, it's either magugurgur ako or kakasuhan ako. Kaya naiintindihan ko yung ibang mga bangag vloggers. Hindi naman sila nasasaktan pag sinabi ko. Ang ibang bangag vloggers na patuloy na nagrarant at pumupuri kay Bangag. Anong kapuri-puri kay Bangag? Walang kapuri-puri dyan. Walang tangible infra projects. Alam nyo na yan, 5,500 kutor. But again, ito yung ginagawa po nila. Pag hindi ka sumunod sa kanila, like vloggers, kakasuhan ka, umanda ka, gugurgurin ka. Kaya kayo mga vloggers, mag-ingat kayo. Then, kapag may negosyo ka, sisilipin ang taxes mo, bawat sentimo sisilipin and everything, bibigyan ka ng grounds for whatever, pagbayaran ka, pagpe-penalty ka, or tatanggalin yung negosyo mo, or gagawa sila ng paraan para makuha yung business mo. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Okay? Eto na, dapat, mamaya ko na to sasabihin, ito breaking news. Breaking news. Since we are 15 million, you deserve to know. Breaking news. I-echo nyo to habang nagchat-chat, nagbablog tayo. Actually, ang ganda-ganda sana ng title natin, Confirmed Exile BP Sara Tatanghaling Queen. According sa ating source, breaking news. Gusto ni Lisa Tanas, gusto ng Bangag Administration na i-assassinate si Inday Sara. Breaking news. Ipapagurgor literal si Inday Sara. Kaya Inday, kung nakikinig ka palangga, ang mga staff ni Inday, be careful. Dapat mamaya ko na to sabihin. Kasi ang ganda, ayoko masira yung ano natin, ang ganda, tatanghaling queen si Inday. Pero dahil nga, this is in connection. Dahil nakikita nilang may nagsasalita na sa kay Inday, you guys, people from all over the world, mga what do you call it, OFW, immigrants, or whoever you are, sabayan natin to. Ang January 13 event dyan sa Pilipinas. Kung meron ditong taga LA, Southern California, i-comment nyo dyan, mag-email kayo sa akin. Kung gusto nyo, mag-gather tayo, depende kung ilan tayo, sabayan natin to. To show support, not for Inday Sara, but to show support to the whole world, to the whole Filipino, sa buong Pilipinas, sa lahat ng Pilipino, na ang bangag na ito gugurgurin. At itong breaking news nito, Inday, breaking news, ipapagurgur ka. Dahil hindi na nila kaya, ayaw nilang maupo ka dahil masisilip lahat yung mga pinag-uusapan natin dito. Andyan ang isang mga expose ni Attorney Vic Rodriguez. Nandito lahat. Kung may libro kayong ganito, yun ang mababasa nyo lahat dyan. Samot-sari, hindi na kaya ni Bangag. Nabubuang na siya. Kaya nga pumausap siya ng ambassador. At itong mga taong, mga negosyante na nakakausap ko, na hindi nakakadikit kila Bangag, pinagsisikil sila. Tinatakot sila the moment na may nakitang posting,
Actually, nasabi ko na to, kunyari si business owner A, mag-post ng laban kay Marcos, papasilip agad, ipapatrace nila kung sino itong personalidad na ito, papasilip nila sa BIR at kung ano pa tatamnan ng fabricated cases, crime, or whatsoever. And now, kailangan nyo ipakala to, papatayin, gugurgurin si Sara according to her. So sabi ko nga, wala itong pinagkaiba. Ako assassins, 3 ang pinadala nilang gugurgur sa akin. At darating ang panahon, tatayuan ito ng taong nagsabi sa akin. Very prominent din ang taong ito. Pinag-ingat ako at isa dito si Atty. Glenn Chong. Ang balita naman ni Atty. Glenn Chong, bago ito yung at 3 assassins na that was first quarter of the year, itong 2024, ang sabi sa akin, mag-ingat ka dahil pina-project, tina-target ka, magkaibang tao, ipapagurgur ako. Diba? Dumating nga sila sa point, nilapastangan nila, ina-abuse nila ang legal system, even here sa Amerika. Although legal yung ginawa, ito, I'll tell you about this. Diba yung fourth case ko ay si Elizalde-Co. No less than the chairman of the General Appropriations in the Philippines, yung may hawak ng budget. Sabi ni Inday, 2 lang ang may hawak ng budget ng bayan. Ang pera ng bayan, si Tambaloslos at si Zaldico. Nag-file ng case sa akin. So ngayon, dahil hindi nila ako mahunting, hinahunting nila yung bahay ko para i-serve yung summon. Dahil hindi nila ako mahunting, dahil mga pinuntahan nila, mga bogus na address o yung mga previous address ko, ganyan-ganyan. So, ginag-hire sila ng private investigator. Okay? So, I talked to my lawyer. Sabi ko na gano'n, is that legal here in the States? Yes, sabi niya, ginagawa namin yan para iserve yung summon. Pero sabi ko sa kanya, bakit kailangan nila mag-hire ng private investigator? In the first place, alam ni Zaldico, dahil si Zaldico ay proxy ni Lisa yan. Proxy yung mga buwakan ng inang yan, na serve nila yung 1, 2, 3. Okay, yung 3 summon kay Robles, yung 2 designer, through my lawyer. What do you call it? Sa law firm ng aking lawyer. Pero bakit sila nag-hire ng private investigator, which is legal? Nakuha nila information ng car, pero mali yung iba and everything. Ngayon, ang sabi ko dun sa lawyer ko, do you think, sabi ko, ikaw ba as a lawyer, isi-share mo ba yung information na makukuha mo? Sabi niya, like sa isang tao, sa kliyente mo, or doon sa kliyente mo. Sabi niya, legally, no. Sabi niya, hindi namin sinishare yan. Kumbaga, magkakaroon sila ng ano dyan, ma-implicate sila for whatever kaso, di ba? Kasi dinidisclose nila yung information ng kanilang kliyente. Pero ang sabi niya sa akin, pero pwede yan i-share ng lawyer kung gusto niya. Pero dapat hindi nila isi-share ang information mo kasi mapapahamak ka. Sabi gano'n, alam nila na meron kang death threat at report mo na ngayon sa FBI, ganyan-ganyan, ganon-ganon. So ngayon, ang nakikita ko dito, nag-hire sila ng private investigator which is legal to serve the summon, pero mga palangga, kung gagamitin yung utak ko, may mga lawyers dito, available online yung mga kaso. At nakikita nila kung sino yung lawyer ko doon. I have 1, 2, 3 lawyers, 3 different law firms na nag-represent sa akin for those cases. O diba, sosyal? Akala kasi ni Lisa Tanas, hindi ko kaya mag-hire ng lawyer. Yun ang akala niya. Kasi ang gusto nila doon, ma-default para panalo sila. Oh, default, walang pera si Marlica. Which wala naman talaga akong pera. Yan ang katotohanan. Kaso lang, hindi nila na-anticipate kung ano ang pinaghandaan ko at ano ang kaya kong gawin. Alright? Then now, mga kababayan, bakit ko ito kinukwento? Kaya yung ginawa nila, gusto nilang malaman yung whereabouts. Kasi papatayin ako ng mga to. Kaya nung sinabi sa atin na breaking news, nagugurgurin si Inday. Pero pinag-iingat naman natin si Inday. Pero ito, according to our source, destined to gurgur sila ngayon. Kasi wala silang gusto, kailangan daw burahin si Inday sa mapa. Kasi siya yung next Siya yung next in line. The moment na atakihin si Bangag, kung ano man ang mangyari sa kanya, mag-alsa ang mga brusko o kung ano man, wala pong iba kundi si Inday Sara.
Unless kung mayroong twist of fate or whatever. Pero ngayon, Office of the Vice President, mag-ingat kayong lahat. Ingatan nyo si Inday. Kung meron lang akong pera, bibili ako ng sinakyan ni Santo Papa, doon ko isasakay si Inday. Yung bulletproof, di ba, yun ang pangarap ko. Yung karwahe ni Santo Papa noong 1995, di ba, na pumunta dyan sa Pilipinas, di ba? Anyway, ilalagay ko sa dyan, poprotektahan ninyo. Although, even last year, di ba, may mga pasaring na si Inday, gusto nila akong gurgurin, pero hindi sila nagtagumpay. Tinanggalan ng mga security details si Inday, di ba? Na-apekto. Kasi yan ang target ng mga bangag. Gurgurin si Inday. God forbid, sana Lord, wag mo itong pahintulutan. Ito for the heck of this, ano lang. Kung magurgur si Inday, imbestigahan. Ganon na lang, for imbestigahan. Yung mga motherhood statement, di ba nga, uy, kami nalulungkot, burado na. Hindi na natin maibabalik yung buhay niya. It's the same thing pag namatay ako. Pag nagurgur nila ako, malulungkot lang kayo. Nagtagumpay sila, Marlica, I miss you, die, ganito, ganyan. Then, that's the end of my life. That's the end of my story. Pero hindi natin i-allow na gugurgurin tayo. Kaya nga, alam ko, ang ginagawa nila, na pag hinahunting nila ako, hindi, nahihirapan sila na huntingin ako dito sa Amerika. Pero kaya nila akong huntingin. Kasi may mga mercenary yan eh. Yung mga yan. Magaling, eksperto yan sila bangag. Ipagurgurgur na, kaya lang sila nahirapan sa akin. Dahil last year, nireport ko nga sila sa FBI. Recorded na sila nandyan, nakalagay yun sa 4 na kaso ko. Na ako, nakalagay doon, na si Lisa Tanas, ang bangag administration, dokumentado yan na ako ay kanilang ipapagurgur. Kaya ano sila, what do you call it? Nangingimi or nagdag-aalangan sila na pag nagurgur ako, sa Amerika, may batas, may ano talaga, mapaparusahan talaga sila. Kasi nilabas ko eh. Gaya nga nilalabas ko ngayon, breaking news ito, hindi na talaga ito biro-biro, gugurgurin ka, Inday Sara. Gugurgurin ka, Day, gugurgurin ka. Kayong mga supporter ni Inday, kayong totoong supporter ng ng kalayaan, ng injustice, ng hustisya rather, at ayaw yung pumayag sa mga injustice na ginagawa ng Bangag Jr., you have to speak up. Kayo mismong mga brusko, alam nyo, ang mga negosyante na mga nagme-message sa akin, even they are from Forbes Park, from wherever. Marlica, grabe ang sitwasyon sa Pilipinas. Hindi sa takot kami. Ayaw namin mawalan ng pangkabuhayan. Look at Colonel Grijaldo na hanggang ngayon nandiyan sa nakaditine dyan sa Congress. Dating pulis, Colonel. Itong si Wilkins, dating PIDEA head. Asa na ba? Sabi January, sa January siya i-detain dyan. Diba? I don't know, wala pa tayong update. But anyway, eto na yung ginagawa sa inyo. Even police kayo. Pinapakulong kayo. And now, mga vloggers, diba? Ang mga vloggers, papadala dyan sa WAD committee. And now, Inday Sara, papagurgur nila. Hindi pa ba malinaw sa inyo na pwede kayong gurgurin anytime, any moment? Dahil dito sa ating mga expose. Okay? Anong ginawa ni Bangag Jr.? Sino to? Etong si Babes Romualdez na ambassador. According to my source, pumunta siya sa Mar-a-Lago dito sa Florida. 'Di ba? Mayroong pag-shake hands kay Trump. Ano ang sabi diyan? Na kesyo hindi naman daw. Ano sabi? Basta ang konteksto diyan ni Babes Romualdez ay hindi naman talaga hindi naman parang nasa batas or normal na iniimbitahan yung mga head of state sa iba't ibang bansa. So siya na lang daw ang a-attend. Katarantaduhan yun. Pumunta siya doon para nagbakasakali at pinush niya na paimbitahan si Bangag. Pero hindi siya nagwagi kasi baka nauna yung video na pinadala natin, nasulat natin, baka napanood na nga ni Trump at pinadala din natin itong authenticated Bangag result ng forensic. So pinagluloko kayo ng mga ito. 'Di ba? Ganon ngayon mga kababayan ang real deal diyan sa atin.
So, ang ginagawa nila, puro papogi. Siyempre nga naman, pag inaimbita si Bangag doon, gastos naman ng pera ng bayan yon. Or, you know, pag naimbitahan siya, papicture si Bangag para kunyari strong ties with Lolo Trump and everything. Pero alam ni Trump, Trump campaign. Ayoko na kasi sabihin kung sino yung nag-facilitate eh. Baka mawindang sila. Okay? Nakarating ang dapat nakarating. Na-addict ka, Marcos Jr. Addict ka. Sa California pa mismo, inauthenticate ang iyong polvoron video. Natakot-takutin nyo na si Maharlika ay kakasuhan, di ba? Remember, sa kapapasok lang dito, thank you sa 18,000 live viewers natin. 18,400 combined viewers. Si Maharlika, kakasuhan ng DND, ng gobyerno ng Pilipinas makipag-ugnayan, okay? Andyan yung ambassador ng Amerika, bakit hindi nyo hingin ng ulo ko? Hindi naman ibibigay ng Amerika yung ulo ko kasi alam nila na Bangag ka, Junior. Sabi kakasuhan daw ako, July pa yon nung pinasabog natin. Hindi ako makasukasuhan kasi takot si Bangag. Di ba? Sabi sa akin ng ating mga informatic, sabi sa akin, lukarit ka talaga, Maharlika, lakas mong mang-asar. Alam ni Bangag na hindi kanya kakasuhan kasi ma-expose siya sa international dahil kakarayin mo siya. I know. Kaya nga proxy cases lang ang kaya nilang ibato sa akin. Ang binabato nila sa akin, civil cases. Na yung mga civil cases na yan, you know, just in case, kunyari, magwagi sila. Kunwari lang na magwagi sila. Civil lang yan. Hindi ako makukulong dyan. Mag-file lang ako ng bankruptcy. Well, wala naman ako maipapile dahil wala naman akong pera. Kahit hindi na ako mag-file ng bankruptcy, wala naman sila makukuha sa akin. Alindog lang ang makukuha nila sa akin. But anyway, takot si Bangag na makaray siya dito sa Amerika. Kaya gumagapang sila ngayon kay Lolo Trump. Sumisip-sip sila ngayon para matuloy-tuloy yung proseso ng ano man yan. You know that already yung proseso na yun. Alam mo, Bangag, yung pakikipag-usap mo sa isang ambassador, magiging wala ng saysayan. May matatalino yan. You know what I'm saying. Alam niyo yan, matatalino kayong lahat. Okay? So, yaan ngayon ang pinakabahala nila dahil wala na silang kapit masyado. Kasi noon, you know, alam mo naman, nung si Lolo Biden, palabas na yan eh. Palabas na yung lolo ninyo. Alam ni Trump. Bilib na bilib si Trump noon kay Duterte. Kay Pangulong Duterte. Kasi alam niya na si Duterte ay hindi kiss ass at hindi puppet. Minura ka niya si Obama. Tangina niyo, mga ganon. Pag hindi niyo binalik yung bell namin. Di ba? Remember, ang daming ano ni Pangulo doon naman nag-text sa atin. Teka, baka ano na naman to, breaking news na naman to palangga. Okay, grabe Yeah. Watching. Okay, yes, palangga. Okay, so yeah, shout out sa inyo lahat dyan nakikinig daw. Okay, thank you, mga madam. Alright, di ba? Kung ikukumpara mo si Bangag, yung, ano sabi ko, yung sa Leyte, ano yun? Balangiga? How do you pronounce it? Balangiga? Balangiga Bell. Okay? Isinuli sa atin after so many years. Diba? Ilang years yun? Only si Duterte. Si Bangag, ano? Ano kay Bangag? Dyan muna, yung mga Afghans, dyan muna sa inyo. Ako na bigyan na lang namin kayo ng panggastos and everything. Puppet si Bangag. At alam ni Trump yan. Kaya wag kayong umasa. Bangag Jr., wag ka masyadong umasa na akala mo naniniwala sa'yo si Trump. Although, syempre, the bilateral, relationship is still there. Pero, wag kayo pa kasi siguro. Dahil kung imbitado si Inday at si Pangulong Duterte, ilalabas ko mismo dito. Pero may mga lumabas kasi, wala pa kasing confirmation sa akin. Pag may confirmation, I will tell you. I cannot comment ng bonggang-bongga to confirm that, pero let's look forward. Okay? Frozen assets na silang makes, yaba, ano? Sabi ni Yingli. Alright? Kathy Gumpadya, thank you. You're watching from Hong Kong. Ngayon, mga kababayan, okay? Bangag. Okay. Another issue.
Imagine mo? Hindi pa ba kayo magsasalita? Department of Agriculture naglabas ng murang bigas, 40 o below 40, para sabihin na effective ang Marcos Bangag administration. Pero napag-alaman ng sinasabi nilang murang bigas, ito grabe kayong lokohin, ano? Pinaghalo, okay? Pinaghalo ang durug-durug na broken rice, white rice, at yung brown rice na luma. Pinaghalo-halo na hindi na makain kahit aso, hindi makaon. Para sabihin na, oy, may 40 pesos na bigas per kilo, may 35, 30. Harap-harapan kayong binubudol. Si Sara Duterte, 125 million confidential fund. Ba't tumahimik kayo o ayaw niyong magsalita sa 5,500 flood control? Ang daming issue, PhilHealth budget and everything. Wala pong napupuntahan ang buhay ninyo, lalo na sa Bicol, mga kamag-anak ni Lenny, mga kababayan ni Lenny Robredo. Lenny, kailan ka magsasalita? Dati, Marcos, ganito Marcos. Lenny Robredo, dapat nga ngayon, magkakampi na kayo. Okay, ng mga taong sasabi na si Marcos ay bangag, magnanakaw and everything. Hindi ba kayo naaawa sa mga Bicolano na hanggang ngayon hindi nakapagpatayo ng bahay? Hindi na dumaan ang Pasko, bagong taon, lubog pa rin sila. Dahil yan sa bangag na administrasyon. Dahil ang pera para sa flood control, binulsa na nila. Kaya nga, di ba, ang sabi ng ating puting ahas, kawawa kayo dahil ang pera ninyo, pera ng bayan, ngayon 6.326 budget trillion for 2025. The moment na i-release yan, diretso yan sa cryptocurrency. Sa crypto, online transfer lang yan. Tinanong ko yan eh. Kasi sabi ko doon sa kakilala natin, may eksperto sa ganyan. Paano? Posible ba yan? Sabi ko, ganito. Yes. Yan ang ginagawa talaga nila. Bibili ng crypto, then kukunin sa Liverpool, sa Bahamas, o kung saan pa mang area, sa offshore accounts. No wonder, walang pakialam ang gobyerno ni Bangag sa inyo. Wala silang pakialam sa buhay ng bawat Pilipino. Kasi uubusin nila pera ninyo. May mga bata siguro dito, may mga anak kayo. Itanong nyo yung crypto na sinasabi ko dahil ako wala akong alam dyan. Pero i-confirm nyo sa inyong mga anak, paano nangyayari yan? Kaya ang pera ninyo, yung sa loto, PCSO na lang ngayon eh. Ni isa ngayon, walang kumikibo. Maya-maya may nananalo, 200 million, ilang million. Diretso yan dun. Papunta yan sa offshore accounts. Hanggang ngayon, yung 433 winners, wala silang ma-present kung sinong kisihodang nag-claim nun. Tanga ka pa rin. Bangag-bangag ka pa rin. Lahat ngayon binabayaran ni Bangag. PR, Black Ops. Andyan, kasama sabi ko nga, si Sas Rogando Sasot. Andyan, kasama na si baby girl. Kasama ko yan sa case ko kay Robles. Yan ay talagang may prone silang PR firm. Normal lang ang PR para pabanguhin ng isang politiko. Pero sila rin ang nagpapakalat ng chismis, ng kwento na mayroong virus ngayon para matakot kayo na pumunta sa liwasan, sa EDSA o kung saan man ng pagtitipon. Black Ops yan ng Bangag. Bakit hindi ipatawag yan? Pag hindi pinatawag yan ni Barbers at ng Huwad Committee kung sino ang punot dulo niyan na nagpakalat ng virus na yan, ng virus scare na yan, alam nyo na, sila ang may gawa niyan. Yan po ang trabaho ng trolls ni Bangag. Wala na naman natutuwa sa kanya kahit sa mga comment section. So nag-hire sila ng firm, PR firm, lahat naman ng politiko yata may mga ganong PR firm. Pero ito para mag-disseminate ng kasinungalingan para matakot kayo. Kasi I know dalawang ensimada na even before. 'Di ba? At alam ko rin si Calvo